September 30, iniwan muna ng ina na itatago namin sa pangalang Martha ang 7 taong gulang niyang anak sa barangay hall. Dahil nasa ibaba lang ng barangay hall ang kanyang maliit na tindahan. Tiwala raw siya sa mga opisyal at tauhan dito na araw-araw niyang nakakasalamuha. Lingid sa kaalaman ni Martha, ito na pala ang simula ng kasuklam-suklam na karanasan ng anak niyang si Jasmine. Hindi niya tunay na pangalan. Yung mga kinukomplain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Hindi ko sukot akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Ang sumunod na mga pangyayari na resibuhan ng CCTV ng Barangay 541. Paalala lang po, maselan ang mga susunod ninyong mapapanood. Tatlong taon nang nagtitinda si Martha. Ang maliit na tindahan na ito ang bumubuhay sa kanya at sa 3 anak. Simula na maghiwalay raw sila ng kanyang asawa noong 2021, mag-isa na niyang itinataguyod ang kanyang pamilya. Medyo mahirap po. Kasi nag-uupa kami. Ako lang minsan gumagawa ng paraan. Mahirap. Kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Minsan may benta, minsan matumal. Basta importante, survive ko yung pagkain namin araw-araw. Kapag walang klase, ang bunsong anak na si Jasmine, sumasama raw ang bata sa kanya. Pero nabasag ang kanyang tiwala nang mabalitaan niyang bangungot na pala ang dinanas ni Jasmine sa 2nd floor ng barangay hall. Paalala lang po, maselan ang mga susunod ninyong mapapanood. Alauna 1:30 ng hapon, makikita ang tanod na si Roy Olaguer na nakatambay sa 2nd floor ng barangay hall. Palingalinga si Olaguer na tila nagmamasid kung may daraan na tao. Maya-maya pa, nang makakuha ng tiempo, tinabihan niya si Jasmine na nagse-cellphone habang nakahiga sa pinagdugtong ng mga upuan sa loob ng barangay hall. Ang tanod, sinimulang hawakan ng pang-itaas na damit ng bata at saka lumuhod at yumuko sa maselang bahagi ng bata. Habang ginagawa po ng tanod ang nakakarimarim na krimen sa musmos na si Jasmine, hindi niya namalayan na may isang kagawad palang papaakyat ng hagdan. Nang pumasok si kagawad sa kwarto, napatalon sa gulat ang tanod na si Olaguer, habang ang bata naman na walang kamalay-malay at tila hindi naiintindihan ang nangyayari, bumaba na lamang sa unang palapag. Sa puntong ito makikita ang 2 opisyales ng barangay na mukhang nagkakaroon na ng diskusyon. Humarap sa resibo ang ina ng bata na itatago namin sa pangalang Martha. Palibas, hindi ko alam. Pero ayokong isipin na may pumasok. Nung nagre-review kami ng CCTV, hindi ko matagalan. Hindi ako makalunok. Sa totoo lang po, nahirapan akong kumain, matulog. Iniisip ko, bakit sa amin nangyari to? Bakit sa anak ko? Ang masaklap, kahit na may kagawad na nakakita sa nakababakalang pangyayari, hindi raw ito agad ipinagbigay alam kay Martha. 3 araw pa raw ang lumipas bago sinabi sa kanya ng barangay ang sinapit ng kanyang anak na si Jasmine. Noong October 3,
Nakaupo ako sa tapat ng tindahan ko. Nakipagkwentuhan si chairman ng halos 20 minutes. Maya-maya po tumahimik siya. Ang sabi niya po sa akin, sasabihin ako sa'yo. Kasi merong sinabi si Kagawad Gemma. Hindi pa ako kumikibo. Pinakikinggan ko lang siya. Ang salita po sa akin ni chairman, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Paalisin ko siya sa barangay. Pero wala raw ideya si Martha kung ano ang sinasabi ng kapitan hanggang sa lumapit na raw ang dalawang kagawad. Umiiyak siya, humihingi siya ng ng tawad. Hanggang sa dumarating na si Kagawad Gemma Alvarez na umiiyak naisip niya na alam ko na. Pero hindi pa rin sa akin na idetalye ni chairman. Sinabi niya na nakita niya ang anak ko sa humihingi siya sa akin ng tawad. Ang sinabi ko lang, hindi kayo naawa sa anak ko. Kahit lumuha ka ng dugo, hindi mo na maibabalik. Nang ibagsak daw sa kanya ang balita, Nagkagulo sa barangay. Nagwala po talaga ako. Biro mo 7 ang kagawad. May isang kagawad na nanindigan para sa anak ko. Kasi nung araw na yun, itinago nila. 2 lang yung tumulong sa akin para mag-review ng CCTV. sa pagre-review ni Martha sa mga CCTV footage ng barangay, natuklasan niyang may nauna na palang ginawa ang tanod na si Ola Guer kay Jasmine noong September 29. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita si Jasmine na nakaupo sa may hagdan. Katabi niya si Ola Guer na pinapanood siyang maglaro sa cellphone. Maya-maya pa, sinimula na ni Ola Guer na himasin ang ulo ng bata. Amuyin ito at ilang saglit pa, hinalikan ni Ola Guer si Jasmine sa batok at saka ipinasok ang kamay sa sando ng bata. Di ko malaman kung ano yung gusto kong gawin. Di ko malaman kung gusto kong pumunta sa bahay nila. Parang gusto kong magbasag na hindi ko maintindihan. Puro galit na lang na walang magawa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel